Good morning mga kabuilders. Ito na naman tayo at muli nagkita-kita na naman tayo. Medyo delay po ang ating pag-upload ng ating mga video. So ito na nga po, meron akong babanggitin po sa inyo mga kabuilders. Sa simula po kasi ng aming project o doon sa mga nagpapagawa, ang ginagawa ko po niyan ay site visit. Tapos po ang ginagawa namin ay dinidetalye namin kung ano yung mga ipinapagawa at saka ko po i-design. So kapag nagustuhan po nila yung design at saka kami magpapagawa sa isang civil engineer ng plano. So magkaganon pa man po, ito na nga po. Ang isang project po kasi o isang bahay, kapag po ipaparenovate natin, kailangan po talaga dyan ay may perspective plan. Ayan. Unang-una, kailangan dyan ng lot plan bago natin ipagawa sa isang engineer yung plano. Kasi po, required po yan ng isang subdivision yung plano, lalo na sa mga LGU. So, ito na nga po mga ka-builders, ito pong project na ito ng Sierra Nevada, yung project namin na ito is halos sa 2 buwan na. Mahigit o halos 3 buwan na pala. So, ito na nga po yung update niya. Ayan. At kami magta-tiles na. So, nagkataon naman po dito sa sa aking pinuntahan na tiles center, nagkita kami nung isang contractor na si Sir Lee. So, ito po siya. At dito kami nagkita. Ayan. Magandang araw, shoutout kay Kuya Albert. Lang lagi kaya sa project ko. Ayan mga ka-builders, nagkataon ko na talaga, nagkita kaming dalawa. So dahil namili nga po ako ng tiles na gagamitin ko sa CR. So ito na nga po at pinamili ko. Dahil yung CR na lalagyan natin ng tiles at design ay ito na siya. Ayan. Doon na nga po pala sa mga nagpapagawa ng kanilang bahay, yung tiles po niyan at saka yung mga iba-ibang materialis po, lalo sa ganyang disenyo, ay hindi naman po kami ang nasusunod yan. So, nagbibigay lang naman po kami ng idea o klase ng tiles na gusto nilang i-apply sa kanilang unit. Ayan. So, maalala ko nga pala mga ka-builders, sasabihin ko po sa inyo, ito pong bahay na ito ay up and down. Subalit, dahil nga po sa may hagdanan sa gitna, so naglagay na rin kami ng roof deck. Gawa ng ang purpose po ng roof deck na yon ay para po doon sa daanan ng maintenance para sa bubong. Kasi po mga ka-builders, yung property po kasi ng isang subdivision, lalo na kung inner unit ka o kahit na single detached, pag in-apply mo yan na gagamitin mo lahat ng, i-occupy mo lahat ng property mo, wala ka ng space para doon sa pag-maintenance ng bubong. So, mahirap na po yan. Kaya ang ginawa namin, naglagay kami ng roof deck. So, yun ang pinaka-the best na paraan para mas convenience po sa lahat ng pagkilos. Kung halimbawa may problema sa bubong, mayroon kaming dadaanan. Okay, so nandito naman tayo sa interior na. So, kami nagkabit na po ng ceiling. Ayan. At naka-time-lapse na po yan. Yun, ito na po yung kinalabasan ng aming ceiling. So, sa bandang gitna, wood grain siya. PVC panel ang ginamit namin. Tapos, yung bandang cube light po niya is hardiplex na po yan. Ayan. So, ito na po ang kinalabasan. So, makikita po ninyo halos kaunti lang po yung ilaw niyan. Dahil ayaw naman po ng may-ari na masyadong maraming pin light. Actually mga ka-builders, ang sukat po ng pinaka-living area niya kasama yung dining is halos nasa 25 square meter. Halos ganun, 20, ganyan pala. 20 square meter. Yun. So, ito naman po yung CR niya, yung disenyo ng CR na nagustuhan ng may-ari, yung pinaka-tiles niya. Lahat po yan is gloss. Ayan, yung wall niya. Yun. So, ito na nga po mga ka-builders at doon tayo sa labas. Ito yung pinakalabas po niya. Yan. So, medyo matagal-tagal pa yung proseso ng trabaho namin.
Pero kahit pa paano mga ka-builders, malapit na ho yan. Ito, mga isang linggo ho, may mukha na po yan. Ayan. Pero itong vlog na ito, hindi naman po isang araw namin trabaho yan. Ito naipon po yung aking mga video at saka ko po i-edit. So, dito po namin nakita na lahat, katulad niyan, itong pintuan dun sa loob dahil nga po sa okay na yung kesame. So, ito na, magpipintura kami ng pintuan, magbabarnish. Ayan. So, ipapakita ko nga pala sa inyo mga ka-builders yung roof deck. Ayan. Ito po yung pinaka-tower niya, yung hagdanan papunta sa roof deck. Yun. Yan. Kung makikita po nyo mga ka-builders. Maliit lang po siyang roof deck, yung tambayan, ganyan. So, ito na yung pinakabubong niya. Ayan. Mas mataas ako yan, 230 lang ang taas ng pinakabubong niya dito. Meron lang matambayan o madaanan papunta rito sa pinakaitaas niya. Pero, magkaganon pa man po, convenience naman po dahil nasa standard naman po yung pintuan niya. Ayan. So, ito po yung terrace sa baba, sa second floor. At ito mga ka-builders, dito naman sa bandang kusina, sa kitchen natin, ay nagta-tiles na rin kami. At saka nga pala mga ka-builders, yung tiles na ginamit natin dito is, ito bagong labas po ito. Pero doon sa countertop po, ang ginamit namin ay quartz stone po. Ayan. Okay, mga ka-builders. Isa po siyang klase rin po ng granite. Pero yun, hindi nga po lang nag-i-stain siya, walang mancha. Dahil hindi katulad nung purong bato po na pagka napatakan po ng mga toyo, ganyan, nagmamancha po. Similar lang po yung presyo niya doon sa granite. Ayun. So, ito naman yung kanyang laundry area. Yan. So, mga ka-builders, ito. At nagta-tiles na po kami. So, inaayos na rin namin yung hagdan para nasa ganun po, maayos na yung pag nasa tamang sukat. Yun. So, yun mga ka-builders. At abangan nyo po yung mga susunod pang gagawin namin pag-update ng project na ito. Ayan. Okay mga builders, siya nga po pala, shout out po ako dun sa may-ari ng bahay na ito, kay Ma'am Elisa, kay Somi. Hello ma'am, good morning. Ay, Kanong Sayi. Ayan, Granido. Hello ma'am, good morning. Ay, kay Sir J. Hernandez. Good morning sa'yo, sir. Kay Ma'am Elena, yung aking susunod na project dito sa Pelinvest. Good morning sa inyo, ma'am. At doon po sa iba ko pang subscriber na nakaantabay dito sa project na ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay? So, ayan mga ka-builders, unti-unti na nga po nagkakaroon ng mukha itong project natin dito. Kung iisipin po natin, malaki talaga itong project na ito. At halos sa 240 square meter po ito, up and down. Ayan. So, ito, nandito na tayo sa pagta-tiles para po sa dito sa ibaba. Ayan. So, ang ginamit po natin dito ng tiles ay porcelain 60 by 60. Ayan. So, yan po ay makintab, madulas. Ayun. So, ayan. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-builders. At shoutout rin ako kay Sir Lee. Good morning, Sir Lee. Maraming salamat sa iyo doon sa mga project na naibigay mo sa akin doon sa mga malalayo. Maraming salamat. Kasi alam naman natin na tayo naman ay hindi lang naman dito sa Lumina naghahanap ng trabaho. Kundi kahit sa malayo po, basta nangangailangan sa atin, yun.
at handa naman po natin na tugunan yung kanilang mga problema sa kanilang bahay. Ayan, sa pagpaparenovate ng kanilang bahay. So, doon po sa mga malalayo pa na alam ko naman pong na hindi ko abot yung inyong mga bahay na gustong iparenovate, pero kaya po natin yan. Kasi yung atin naman pong trabaho, para po sa pagtatayo ng bahay talaga o pag-renovate ng bahay. Hindi lang renovation po. Pwede naman po tayo tayo ng basal. Yun. So yun nga lang po, paalala ko lang po talaga, kailangan po talaga na mayroon tayong ocular visit po. May site visit po tayo. At doon natin pag-uusapan yung mga ipapagawa po ninyo. Sa ganun po, hindi po maligaw yung ating pag-i-estimate o yung quotation, dahil baka mamaya po kung halimbawa mag-usap lang tayo through messenger at ipapakot po ninyo, ay baka maligaw po ako, just in case mabigyan ko kayo ng mababang presyo, tapos pagdating ng actual na po, yun na po, magkakaiba na po siya. So kailangan po talaga natin ganyan site visit. Okay, so ito na po yung pinaka roof deck nya, yung tower sa gitna ng hagdan. Yan. So, unahin natin muna itong bubungan dahil gawa nga po ng kailangan magmula tayo rito sa itaas para malinis na papunta sa ibaba bago matapos. So, kailangan tapusin muna natin dito, bandang itaas, pababa na kami. Kasi nga po, kung unahin namin tapusin yung ibaba, mas mahirap na po kung kumilos papunta sa itaas. Ayan. So, ito po yung isang kwarto na mayroong mayroon po siyang daanan papunta sa tindahan. Ayan. So ito na po yung bubong. Naglalagay po na kami ng gutter. Ang ginamit po natin dito ay 304 na stainless gutter. Ayan po. So yun ang pakailangan natin talaga pang matagalan na, for life na po yan, na halos hindi nakakalawangin dahil 304 po yan. So yun, nagpipintura na ho kami doon. Inuna na namin ang pagpipintura. Okay, so hanggang sa susunod mga ka-builders, makita-kita po ulit tayo sa ating susunod na update ng project na ito. Okay, thank you po, maraming salamat, bye bye.